What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin ng napakatagal nyo nang iniintay na Chapter 167 ng One Punch Man. Konting recap mula sa previous chapter na One Punch Man Chapter 166 ay pinatay na nga ni Garou itong si Genos sa pamamagitan ng pagdukot ng core niya upang magalit si Saitama at para gamitin niya na ang kanyang full power. Ang core na ito ay tinapon ni Garou kay Saitama na talaga namang ikinagalit ni Saitama na nagre-resulta ng paggamit niya ng Serious Punch na kinapi naman ni Garou sa paggamit ng Mode Saitama na nagre-resulta ng dalawang Serious Punch na magka-clash in one attack. Proceeding with the chapter at hand, may kita natin si Garou at si Saitama na nasa cover page ng chapter 167 na pinangalan ng I.O. At pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit I.O. ang pangalan ng chapter na ito. Later on as we talk about the chapter, makikita din natin ang unusual na background ng kanilang battlefield na tatalakayin din natin mamaya. Way back in the previous chapter, nakita din natin na nag-aalala nga si Blast dahil maaaring madamage ng sobrang Earth nang dahil sa clash ng dalawang Serious Punch. Kaya naman para mapigilan ito, ay nag-open na nga si Blast ng Hyperspace Gate upang mateleport si Saitama at si Garou upang mapalayo ang kanilang impact ng atake sa Earth. Subalit sa sobrang lakas ng energy ng kanilang double na Serious Punch na nagka-clash, ay hindi kinaya ng Hyperspace Gates ni Blast ang energy na nanggagaling mula dito. Kaya naman hindi pa sila nakakalayo ay sumabog na ang energy ng dalawang ito malapit sa atmosphere ng Earth. Subalit hindi pa rin pumayag si Blast na dito nga kumalat ang energy ng dalawang ito. Kaya naman gamit ang lahat ng kanyang makakaya ay pinaplano niyang i-redirect ang vector ng impact ng pagsabog papunta sa isang malayong lugar. Dito ay lumabas na nga ang silhouette ng mga ka-teammate ni Blast na kung ikukumpara natin sa previous chapter ay makikita nating naiiba na ngayon ang elf-looking woman. Or maaaring ibang karakter na ito kumpara sa ipinakita na yon sa chapter 164. Nasabi din nila dito na masyado nilang in-underestimate ang Earth dahil hindi nila akalaing may isang nilalang sa Earth na kayang mag-stand out sa pakikipaglaban sa isang being na nabigyan na ng napakadaming amount ng divine power tulad ni Garou. Sa pagre-reinforce ng lakas kay Blast gamit ang kanilang iba't ibang lakas ay nai-redirect nila sa isang mas malayong lugar ang pagsabog na nadulot ng dalawang Serious Punch na ito, habang pinapatalsik din ng dalawa papunta sa isang napakalayong lugar sa outer space. Sa panel na ito ay makita nating napakalayo nga ng tinalsikan ni Garou at ni Saitama dahil kung titingnan natin ay hindi ito normal na distance lamang dahil ang makita natin dito ay outer space at mga planet and moon na. Kung papansinin din natin, may isa palang crate sa likod ng moon na nasa dark side kaya hindi napapansin sa previous chapters at sa series na animated na. Kung titingnan din natin ay may unusual na laman sa loob ng muna ito. Maaari bang dito nakasil si God? Dahil kung papansinin natin ay parang nare-resemble nito ang kanyang body features. Pero hindi na natin pagtutuunan ng pansin ang topic na yan since ang pinag-uusapan natin dito ay ang laban ni Saitama at ni Garou. Sumunod na panel ay makikita na nga natin ang isang napakalaking void na area na kung saan ay nasira na nga ang multiple number of stars nang dahil sa explosion o pagsabog at impact na nangyari sa clash ng dalawang Serious Punch ni Garou at ni Saitama. Matapos yun ay makita nating si Garou ay tumalsik na nga sa isang panibagong surface na siguradong hindi na sa Earth. Habang sinusurvey niya ang paligid ay nakita niyang si Saitamang nasa itaas na bahagi ng terrain. Makita din natin ang unusual ulit na pattern ng kanilang battlefield at ito pala ay ang Jupiter at sila ngayon ay nakatayo sa isang moon ng Jupiter na nagngangalang I.O. na dahilan kung bakit ang pangalan ng chapter na ito ay I.O. Kung iisipin ay dapat patay na ang dalawang ito dahil nga naman walang oxygen sa outer space at ngayon ay nasa I.O. na sila na isang moon ng Jupiter na sigurado namang hindi habitable ng any life tulad ng mga tao. Pero since si Garou nga ay imbued na with divine power at nabigyan na siya ng kakaibang abilidad ng God at si Saitama naman ay hindi quantifiable ang amount ng energy at strength na hindi siya kayang i-measure
mula sa mga scaling dahil nga natanggal ng limiter niya mula nang siya ay maging kalbo. Sa parteng ito ay nagtataka na si Saitama kung nasaang parte na sila ng galaxy. Samantalang naisip naman agad ni Garu na sila ay nasa Jupiter nang dahil nga sa pattern ng planet na nasa harapan nila ngayon. Dahil dito ay naisip ni Saitama na kaya niya nang gamitin ang kanyang lakas ng hindi nag-hold back dahil wala namang ibang taong madadamay sa kanilang paglalaban. At dahil na rin may nakaharap na siya ngayon na kayang i-withstand ang mga malalakas niyang atake, kaya pwede niya nang gamitin ang kanyang lakas ng hindi nag-hold back. May kita din natin ang look ngayon ni Saitama na sigurado namang hindi nakatulad ng mga kanyang usual poker face. May kita nating seryoso na nga siya ngayon at maaaring galit na siya nang dahil sa ginawa nitong si Garu kay Genos. Dahil dito ay kinabahan nitong si Garu. Dahil nga naman, sino nga ba naman ang taong hindi man lang matatakot kung may isip na sila ay nasa ibang parte na ng galaxy, lalo pat sa isang lugar na hindi habitable by life. Dito ay nasabi din ni Saitama na finally nakuha niya na kung ano talaga ang gusto niya. Isang worthy na opponent habang nasa isang lugar na hindi niya kailangang isipin ang kanyang paligid sa pakikipaglaban. Subalit hindi siya masaya at hindi na-excite man lamang dahil nga nangyari ang lahat ng ito sa pagkamatay ni Genos. Bago magsimula ang bakbakan, ay naisip ni Saitama na itago ang core na ito ni Genos sa loob ng kanyang damit. Subalit naisip niya na kung masira ang kanyang damit ay maaring malaglag ang core na ito sa outer space at hindi niya na ito makuhang muli. Kaya naman mas naisip niyang dapat ay hawakan niya na lamang ito para masigurado na hindi ito mawawala. Dahil dito ay mapapansin natin kung maaari ngang bumalik pa si Genos sa series dahil ipinapakita lamang dito sa chapter na ito na binibigyang halaga talaga ang core na ito ni Genos at talagang hindi nila hinahayaang mawala ito sa kwento. Dito ay kinausap na ni Garu si Saitama habang sinasabing nasa Jupiter nga sila at dapat silang humanap ng way back bago nila ipagpatuloy ang laban. Subalit dito ay sinabi ng serious mood na Saitama na ito na hindi na nila kailangang isipin ng paraan sa pagbalik hanggat hindi pa niya nabubugbog itong si Garu. At habang hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang core ni Genos, ay ang gagamitin niya lamang sa kanilang paglalaban ay ang kanyang nag-iisang kanang kamay. At sapat na daw ito upang talunin niya ang awakened Garu na ito. Subalit dahil nga mas gusto nitong ni Garu na makabalik muna sa Earth, ay sinabi niya kay Saitama na, "Oh, ganun palang gusto mo ha." Kaya naman, gumawa siya ng isang hyperspace gate na nagte-teleport kay Saitama. Dahil nga nakopya niya na ito, nang dahil sa laban nila ni Blast. Subalit, sinipa nitong si Saitama ang hyperspace gate. Nang dahil nga sa wala na siyang limiter, makita nating dinedefine na rin ni Saitama ang all logic dahil maging ang intangible things na ito tulad ng hyperspace gates ay nahahawakan at nasisipa pa nga niya na dahilan kung bakit maging ang awakened Garu na ito ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Saitama. Matapos yun ay sinimulan na agad ni Saitama ang pag-atake kay Garu sa pamamagitan ng isang suntok. Napakalakas ng suntok na yun na dahilan kung bakit tumalisik ng napakalayo itong si Garu na kung hindi dahil sa paggamit ng hyperspace gate ay siguradong tatalsik na siya into the abyss dahil nga naman maaring wala na siyang ibang malagpakan na surface at magpalutang-lutang na lang siya sa galaxy. Ang hyperspace gate na pinasukan niya ay lumabas naman sa may parteng likod ni Saitama habang nag-a-attempt siya ng isang counter-attack. Subalit ang hyperspace gate na ito ay hinawakan na naman ni Saitama at niredirect upwards. Kaya maging ang atake ito ni Garu ay naging patutok pa itaas. At dahil nga wala na ito sa direksyon kung nasan si Saitama ay hindi na siya tatamaan ito. Kaya naman na-counter-attack na naman siya ni Saitama gamit ang isang uppercut. Dahil nga sa nabubugbog na ni Saitama itong si Garu ay nasabi niyang itigil niya na ang mga tricks na ito at gamitin na lamang sa kanya kung ano ang tinatawag niyang ultimate martial arts. Habang nagtataka ang awakened Garu na ito kung bakit maging ang mga hyperspace gate ay nahahawakan ni Saitama, ay naisip pa rin niyang gamitin na ang lahat ng kanyang natutunan sa lahat ng schools at sa lahat ng techniques na kanyang pinagdaanan upang patunayan kay Saitama na tunay nga ang kanyang ultimate martial arts technique. Ginamit niya ang lahat ng techniques at mechanisms na ito into a single synergy sa pag-atake niya kay Saitama. Gamit ang napakadaming hyperspace gates
at sa isang napaka-unusual na speed ay nag-create itong si Garu ng momentum and distraction habang nilolaunch ang kanyang roaring aura, sky-ripping water stream, rock smashing, exploding heart release, whirlwind iron cutting, at nuclear fission and gravity knuckle na kinopya niya kay Saitama at kay Blast. Pinapakita lamang dito ang pagkapi ni Garu ng napakadaming techniques at mga styles sa lahat ng kanyang pinagdaanan throughout the series. Dahil sa combo na ito ay nag-create na naman ng napakalaking pagsabog sa surface ng IO. Dahil na nga sa napakadaming energy na kanyang in-exert sa paggamit ng isang napakalakas na attack na kombinasyon ng lahat ng techniques na na-accumulate niya. Dito ay naisip ni Garu na sa dami ng combination ng techniques and attacks na kanyang ginawa ay mawawala na ng kwenta maging ang timing upang maiwasan ang ataking ito. Maging ang pag-iwas sa mga direksyon ay magiging futile na din dahil nga ang ataking ito ay nagmula sa iba't ibang direksyon din. Subalit sinabi ni Saitama na kahit siya ay kayang-kayang gawin ng ataking yun na ginawa ni Garu kahit na hindi niya na-experience ang lahat ng techniques na ito. Habang makita natin si Saitama na wala ng damit ng dahil nga sa pagsabog na yun, sa pamamagitan ng paghawak ng surface ng IO, ay ginamit niya ang killer move Serious Series Serious Table Flip na matagal nang iniintay ng napakadaming One Punch Man fans mula nang mag-appear ito sa webcomic. Napakakaiba nga naman ito pagdating sa tunay at official na release ng manga. May kita nating mistulang nagkaroon na nga ng isang tsunami ng lupa nang dahil sa ataking ito ni Saitama. Sa sobrang lakas ng strength ni Saitama ay nasira na ang buong IO. Nawasak na ang surface nito at nag-scatter ito na parabang isang lupa na dinurog lamang ng isang bata. Napulbos ito into very small pieces na maaring malaki pa rin naman dahil hindi naman ito kasing liit lamang ng isang napakaliit na lugar. Ito pa rin ay ang moon ng Jupiter na ang IO. Dahil sa pagkawasak na ito ng IO at sa pag-scatter nga ng napakadaming debris, ay hindi na nalaman ni Awakened Garu kung saan na ba ang taas at baba, kaya na-disorient na ang kanyang sense of direction. Habang si Saitama naman ay nagpalipat-lipat ng mga debris habang gumagalaw sa isang napakabilis na speed, to the point na ang mga after images niya ay nagke-create na ng napakadaming clones na hindi naman talaga totoo dahil nag-iisa lang naman si Saitama at dahil lang sa kanyang speed kaya nakikita natin ang distortion na ito. Sa pag-combine niya na ito ng kanyang napakabilis na speed at ng kanyang serious punch ay nakapag-create siya ng isang omnidirectional serious punch na kung iisipin natin ay napakalakas dahil nga kung ang nag-iisang serious punch pa lamang ay kaya nang magwasak at mag-split ng mga clouds, paano na lamang itong napakadaming serious punch na ito? Sa sobrang takot ni Garu ay pumasok siya ng isang hyperspace gate upang maiwasan ang ataking ito ni Saitama. Subalit nagulat na lamang siya nang bago pa man lamang niya maipasok ang kanyang buong katawan sa hyperspace gate ay nakapasok na pala sa loob nito si Saitama habang naglo-launch sa kanya ng isang serious punch. Sa sobrang lakas nito ay tumalsik na naman itong si Garu at nagpabanda-banda pa nga sa mga debris na nakreate gamit ang serious table flip nitong si Saitama. At hindi lamang yun, habang tumatalbog itong si Garu ay sinusundan pa rin siya ni Saitama habang nagfa-follow up pa rin ng napakadaming serious punches. Dahil sa patuloy na ito na pag-atake ni Saitama habang sumusunod sa path na kung saan ay tumatalsik si Garu ay nakapag-create na sila ng isang napakagandang pattern mula sa debris na nawasak mula sa IO dahil nga sa kanilang unusual speed at sa trajectories ng kanilang movement ay nakapag-create sila ng isang sphere-like structure or distortion mula sa tabi ng Jupiter na para bang nirecreate nila ang IO. Habang nagre-resist itong si Garu ay hindi pa rin siya makapaniwala sa overwhelming strength at napakabilis na speed nitong si Saitama. Kaya naman naisip niya na kailangan niyang makarating sa ibabaw ng mga debris na ito upang maiwasan ang multi-directional na movement nitong si Saitama upang hindi na nito makuha ang advantage sa battlefield. Habang pumapasok si Garu sa isang panibagong hyperspace gate ay nagulat na lamang siya nang bigla siyang mauntog sa isang surface o sa isang debris
dahil nga naman hindi niya na alam kung nasaan na nga ba ang taas sa lugar na ito. Dahil sa pambubugbog na ginagawa sa kanya ni Saitama, ay completely nang nawala ang kanyang sense of direction na para bang siya ay isang insektong pinaglalaruan ng isang bata habang nasa loob ng isang kahon. Dito ay galit na si Garu habang nagre-retaliate kay Saitama, subalit sinuntok na naman siya ni Saitama ng panibagong serious punch. Bagamat napakalala nga ng pambubugbog na ginagawa na ito ni Saitama kay Garu, ay hindi pa rin natin maikakaila na si Garu ay napakalakas din. Dahil alam kong maging kayo ay hindi ine-expect na may nilalang sa One Punch Man universe na kayang i-withstand ang napakadaming barrage ng serious punches at nagkakaroon lamang ng minimal damage na para bang siya ay sinusuntok lamang ng isang normal na napakalakas na suntok. At this point ay hindi na natin kailangan pang ikumpara ang Awakened Garu kay Boros dahil napakalayo na talaga ng difference ng kanilang lakas kung pagbabasehan natin ang latest chapters na ito. Sa puntong ito ay inacknowledge na ni Garu kung gaano kalakas itong si Saitama dahil nga naman limitlessly strong daw itong si Kalbo na nagpapatunay lamang na talagang unquantifiable nga ang strength nitong si Saitama. Kaya maging tayo ay hindi natin pwedeng gawa ng isang power scaling ang Kalbo na ito dahil maging sa puntong ito ay hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang full extent ng kanyang kakayahan. Dahil biruin nyo, maging ang God-imbued na Garu na ito na filled na with so much amount of divine power ay hindi pa rin ma-measure kung gaano nga pakalakas itong si Saitama. Kaya naman naisip na lang ni Garu na pumasok na naman sa kanyang mode Saitama at kung hindi niya kayang sabayan ng lakas nito ay kokopyahin niya na lamang ang kanyang teknik ng paulit-ulit din hanggang sa dumating sa point na kaya niya nang talunin si Saitama. Which seems irrational dahil alam naman nating kaya ngang kopyahin ni Garu ang kanyang teknik, subalit hindi niya makokopya ang amount ng strength na nailalabas o na-exert nitong si Saitama. Pero since wala nga naman siyang ibang choice ay ito na lamang ang kanyang last resort. Dito ay makita nating pareho nilang tinamaan ng serious punch ang isa't isa at ang pinakamalaking controversy na naman dito ay ang nasabing blood na nag-splatter mula sa mukha ni Saitama. Dahil kung totoo ngang dugo ito, ay ngayon pa lang natin nawi-witness ang pinakaunang damage na na-take nitong si Saitama. Subalit hindi pa rin natin masasabing dugo ito dahil maaring ito lamang ay mga debris mula sa kanilang pinaglalabanan dahil nga nagkalat na ang surface nitong IO sa kanilang battlefield. Pero nonetheless, isa nga namang napakagandang masterpiece ng chapters na ito. To the point na ang latest chapter releases ng One Punch Man ay nare-recognize na sa buong community ng anime fans as one of the best battle chapters in the whole history of manga. At dito na nagtatapos ang chapter with information tungkol sa Jupiter at sa moon nito na IO. Isang napakalaking cliffhanger na naman para sa ating mga anime fans, lalong-lalo na ng One Punch Man. Subalit wala tayong magagawa ulit, kundi ang antayin na naman ang next chapter release na maaring next week or sa susunod pang mga dates. Dahil kung mapapansin natin ay nagte-take ngayon ng mas madaming oras bago makapag-release ng panibagong chapter ang One Punch Man. Dahil nga makita natin napakadaming effort ang ipinupur nila sa paggawa ng chapters na ito. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video natin na ito ay siguraduhin mo nang nakalike ka na sa video, nakasubscribe ka na sa channel at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng panibagong chapter release tungkol sa Jujutsu Kaisen series at sa One Punch Man. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you in the next one.